Maganda umaga Pilipinas, ito pa rin si Jotaro sa Palatuntunan Bayan, Damdaming Bayan. Good morning, Sir Joe. Karen, good morning. Good morning po sa lahat ng nakikinig at nanonood ngayon sa DZRH. Hindi na po tayo magpapaligoy-ligoy mga kaibigan sapagkat ngayong umaga panawin natin sa loob ng impilan si Presidential Son, Congressman Mikey Arroyo ng ikalawang distrito ng lalawigan ng Pampanga. Congressman Mikey, maganda umaga po. Good morning, Manong Joe, tsaka good morning. Sa lahat ng ating nakikinig, magandang umaga po. Magandang pagkakataon ito para malinawan natin yung ilang mga issues kasi nakikita namin nakafocus sa inyo ngayon yung lahat ng kanyon na nakafocus sa inyo ngayon. Okay, medyo isa-isahin natin mabuti at linawin natin ito pong naturang mga issues. At kasama po natin si Atty. Roy Rondain para tumulong sa mga pagpapaliwanag at paglilinaw nitong ilang mga masalimuot na issue. Atty., good morning. Good morning din sa'yo, Joe. Karen, good morning. Okay, siguro una nating itatanong, medyo linawin natin mabuti. Yun ang sinasabi at binabanatan na hindi raw idineklara ni Congressman Mikey sa kanyang, sa COMELEC, yung mga campaign contributions sa tulong na kanyang tinanggap ng komandidato bilang kinatabahan noong 2004 at 2007. Pakilinaw nga yan, attorney, please. Pwede ko linawin mamaya lahat yan, sagutin ko lahat, no, Joe? Pero sa pansamantala, siguro dapat meron na gustong sabihin si Congressman Mikey para yun ang prologue natin. Bigyan muna natin siya ng pagkakataon. Congressman Mikey, please. Thank you, Manong Joe. Thank you for this opportunity. Karen, good morning. And to all our listeners and viewers on Teleradio. I feel that there must have been a lot of misunderstanding of statements I made during my appearance in GMA 7's unang hirit. Recently, on the heels of negative reports by a group of journalists on my statement of assets and liabilities, or SAL. I appeared in the GMA 7 program with all the intentions to explain each and every aspect of my SAL. That was my only reason for going there. I was questioned by two of the most respected veteran journalists today, Arnold Clavio and Professora Winnie Monsod, both of whom I happen to be a big fan of. Di naman po siguro mali ang desisyon ko na pumunta doon sa programa. I had all the good intentions, and it must have shown also in my appearance, as many friends texted me or called me after the program saying it was the right and brave thing to do. Pero what may have caused the wrong perception among people must have been my inability to cope dun po sa rapidong pagtatanong ni Professora Monsod. I respect her, and though her questioning may have made me look bad or stupid, I guess very few people can actually really stand to questioning on live TV before millions of people, especially early in the morning, by an authority like Tita Winnie. Manang Joe, I admit not to being as glib as other politicians who can weave stories behind the simplest of issues. But you have to grant to me that I went there, nevertheless, to face the music, so to say. Manong, andali po sabihin sa kanila na, naku, hindi ako pupunta dyan. I can't make it because I have a prior commitment. I'm in my district. I'm preparing for my committee hearing. Or I don't feel it, or kumukulo ang tiyan ko. And dali po sabihin yun eh. But the thing is, I went there kasi wala po akong tinatago. I didn't choose the easy way out, Manong. Ngayon, Manong. Please. If my answers to those questions seem a little confused, ako lang po ang dapat sisihin. It is my mistake alone. Sana po I passed on these issues to my accountant, to my lawyer, because anyway, normally, they are the ones who actually prepare these documents. So, Manong, I brought with me today my lawyer, Atty. Rondain, so he can just answer these legal questions because it is in the spirit of truth anyway that we want how we should shed light in this issue. Thank you very much po. Okay, thank you. At kaya pala hindi kami magtataka kung bakit ngayong umaga kasama mo na yung iyong abogado, si Atty. Rondain. Medyo nag-iingat at baka maulit yung isang insidente na nangyari nung ilang araw. Okay, Atty. Rondain, medyo linawin natin mabuti itong mga issues. Una, yun nga sinasabi ko kanina, hindi raw naideklara sa COMELEC yung mga tinanggap na campaign funds, assistance, or contributions ni Congressman Mikey. Ano ang katotohanan doon?
Nakadeklara lahat ng mga requirements sa COMELEC. Nakadeklara lahat dun sa ano yun. At saka sa SALN niya. Si Congressman Arroyo, Congressman Mikey, will stand by yung mga nakadeklara sa mga SAL at saka dun sa COMELEC. Compliant siya, Joe. Paano naman ninyo ipaliliwanag, Kasi kung titingnan ninyo yung SALN ni Congressman Mikey, yung kanyang net worth from 5 million, lumobo ng mahigit na 60 milyon, At yung bang mga assets o ari-arian ay deklara lahat sa kanyang SALN? Nakadeklara rin yun, Joe, no? Ito nga, hindi nga naliwanagan kasi medyo bias yung pag-interpret nung unang lumabas yung report, Kung titignan mo yung SALN niya, na unang-unang final niya, nakadeklara nga doon 6 million. Pagkatapos, a few months later, nag-file din siya, Nang bumaba pa nga, naging 5 million lang, A few months later, kinasal siya kasi yung unang SALN niya, bachelor pa siya noon, Nung kinasal siya, precisely because gusto niyang ideklara yung mga joint assets na nila nung asawa niya, nag-file siya ng supplemental SALN. Kasama na doon yung mga wedding gifts. Kasama na doon lahat yun. Yun nga, nung napanood ko yun sa unang hirit, sinasabi nga ni Mikey, as much as possible, ayaw niya sagutin dahil gusto niya sana protektahan yung privacy nung asawa niya. Kaya lang, nung nagkakapilitan lang at saka ayaw naman bitawan itong issue na to kahit na malinaw sa mga SALN, ideklara na natin, maraming pera. Isa pang yung asawa niya, independently wealthy. Isa pang dapat linawin natin yung property sa San Mateo, California. Medyo pa ulit-ulit na binabanggit ito, Ano ba ang katotohanan na hindi ito nakasama sa deklarasyon? Ay, hindi totoo yun, John. Malinaw din yun sa SALN. Nandun yung Beachway, shares in Beachway Corporation. Corporate talaga yan. Yung property, pag-aari ng korporasyon. Correct. At yung korporasyon, stockholder si Mikey. At hindi majority, minor pa. At listed yun dun sa kanyang SALN. Listed. Yung pagiging stockholder ng korporasyon. Listed. Ayun. Okay, yun naman sinasabi ni Congressman Mikey na di man may mga tumulong sa kanya nung kampanya. Mga donasyon ba ito o tulong lang? Ano ba ito? Pera o paano? Yan nga ang understanding ko rin dun sa... Well, yan yung part of the misunderstanding, kung ano yung... Basta ang position lang is that malinaw na nag-comply si Congressman Mikey dun sa mga requirements ng COMELEC. Yan nga yung nagkagulo-gulo na dun sa interview, Sa madalit salita, ang sinasabi ninyo, walang inconsistency sa kanyang SALN at mga report na binigay sa Commission on Elections. Walang inconsistency. Makikita yung matter of record yan, Joe. Attorney, ano ba ang dapat gawin kung sakali man, at may mga tao na ayaw pa rin maniwala sa mga paliwanag ninyo at iginigit na may mga kulang sa payag at paliwanag na binibitiwan ni Congressman Mikey? Alam nyo, Manong, sa akin lang po, if you look very well in my SALN, it is self-explanatory. Tsaka lahat po dyan, ano naman yan very detailed naman yan. Yung ngayon po problema, Manong, syempre. At saka siguro naman bilang isang kongresista, kahit pa paano meron kayong accountant na nagpe-prepare niyan, meron mga abogado na tumitingin yan, oy, congressman, hindi tama ito, hindi tama ganon. Itatama yan ang mga accountant at abogado. Yes, Manong. Precisely, Manong. Sila pong gumawa niyan, kaya napaka-legal po niya at napaka-precise. Saka, Manong, ito, sa akin lang, I know these are valid issues which have to be addressed. That's why we are addressing them now. For those who want to seek explanations, hindi kami magsasawang mag-explain sa kanila. Pero sa mga ayaw naman makinig sa explanation, talagang wala po tayong magagawa, Manong. Okay. Attorney Rondain, meron mo bang mga kaso na inihirap laban o complaint na inihirap laban kay Congressman Mikey tungkol dito? Sa pagkakalam ko, Joe, wala pa sa ngayon. At wala mga legal problems na nag-emanate tungkol dito? Wala pa. So, wala rin ako nakikita dahil like I said, matter of record yan, napaka-precise naman ng mga declarations. Kasi kung yung mga bagay tungkol dito ang tanong talaga, dapat talaga abogado, accountant na nagpiprepare. At kung mga may error tungkol dito, dapat pagalitan ni Congressman Mikey yung kanyang accountant at abogado. Dapat. Okay,